Sa update sa patuloy na iringan ng mga opisyal ng bansa kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea, tumugon si Marcoleta sa hamon ni Commodore J. Tariela na payag umano siyang pumunta sa Kalayaan Island Group. Pero bago yan, abay dapat muna umanong magharap-harap sila ni Tariela at mga maritime expert para sa isa umanong friendly debate. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating Agad na tumugon dyan si former Associate Justice Antonio Carpio at sinabing challenge accept. Yes, I accepted the challenge to debate this topic. Habang si Attorney J. Batumbakal naman ay hindi kumasa dahil ayon kay Batumbakal ay hindi na umano dapat pagdebatehan kung saan ang hangganan ng West Philippine Sea dahil nakakahiya umano ito sa ibang mga bansa dahil sa tila hindi natin alam kung hanggang saan ang sa atin. Alam umano dapat yan ni Marcoleta lalo pat senador siya na nanumpa upang depensahan ang konstitusyon ng bansa. Una po, no, anong pagdidebatihan, no? Kasi kung ang gusto niyang debatihin yung extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa natin, hindi po yan up for debate. At nakakahiya po na isang senator pa mismo ang gustong pagtalunan kung anong extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa, no? Opo. Dapat alam na niya 'yon. At hindi rin po tama na pinagdebatihan yan, lalo na publicly, kahit ba friendly o unfriendly. Dahil ibig sabihin ng debate, the fact na pinagdidebatihan mo yan, parang ibig sabihin kahit kayo hindi nyo alam kung hanggang saan talaga ang sa inyo. So hindi po tama na pagdidebatihan niya. Lagi niyang kinocontest, no? Pinagdududahan niya. Kunwari ang West Philippine Sea o kaya ang Kalayaan Island Group, kung sa atin nga to, no? Mga ganon. Yun yung punto ng mga pinagsasabi niya lately, di ba? So, gusto niyang debatihin kung sa atin ng West Philippine Sea, kung meron tayong West Philippine Sea, o kaya kung sa atin ng Kalayaan Island Group, kung dapat niyang i-give up o hindi. Di ba? Hindi tama na pinagdidebatihan mo yan, no? Oo. Lalo na senador ka, no? Nagsumumpa ka na depensahan ang konstitusyon at batas ng Pilipinas. At dapat ang interest din ng Pilipinas ang lagi mong pinaglalaban. Kung ipuputap mo for debate yan, ibig sabihin, hindi ka naniniwala o may duda ka tungkol doon sa kung anong sinumpaan mo, no? Kaya hindi po tama, hindi dapat yan dinidebate. Pagtatawanan lang tayo ng ibang bansa. Lalo na yung mga nangaagaw ng kung anong sa atin, no? Kasi sabihin nila, o kayo pala, hindi nyo alam kung ano sa inyo. Di ibig sabihin yan, amin yan. Maging si Tariela ay hindi rin kumasa sa nais ni Marcoleta na friendly debate dahil hindi umano nito alam kung ano na naman ang nasa isip ni Marcoleta. Giit ni Tariela ay standing pa rin ang kanyang hamon kay Marcoleta na pumunta sa Kalayaan Island Group, mga isla na may mga naninirahang Pilipino pero gustong ibigay ni Marcoleta ang isla sa China. May kasabihan nga tayo na kapag ayaw may dahilan, kung gusto ay maraming paraan. Hindi lang si Senador Marcoleta ang inanyayahan ni Tariela na bumisita sa Kalayaan, kundi pati na sina Alan Peter Cayetano at ang anak ni Marcoleta na may piking buhok. Nadagdag sa hamon si Cayetano at Batang Marcoleta. Ito ay matapos banate ni Paulo Marcoleta si Tariela at ilang mga senador kung saan sinabi nito na ibala sila sa kanyon sakali mang magkagyera. Pero tulad ng galawan ng kanyang tatay, abay iniba niya ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Anya, hindi daw ito direktang hamon kay Tariela at ilang senador na maging nasa frontline kung magkagyera. Habang nasama naman si Cayetano matapos ang matinding sagutan nila ni Senator Pangilinan kung saan pilit na nililihis ni Cayetano ang usapan upang idiin si Tariela na pasimuno umano ng gulo kahit na ang isinusulong na resolusyon ay tungkol sa panghaharas ng China at mga pagpuna ng mga opisyal ng China sa mga mambabatas ng bansa. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. Hindi ito tungkol kay Tariela.
Kasi kung kay Tariela lang po tayo, medyo nalilihis dun sa mas malawig na usapin ng resolusyon. Ilang beses na sinuspindi ang sesyon dahil sa kanilang sagutan, kaya't sa huli ay mas pinili na lang ni Senator Pangilinan na hindi magsalita dahil sa tila ulyanin na itong si Cayetano na paulit-ulit at pilit na iniiba ang topic. It's not just Commodore Tariela's statement. It's also what the Chinese embassy has attacked the senators, congressmen, Mr. President. And if I may add again, this is not just an issue of Commodore Tariela. Si Alan Peter Cayetano ay isang pro-Duterte at malamang ay pro-China din. Nangako ito noon na magbibigay ng tig 10,000 piso bawat pamilya, kaya't hanggang ngayon sa mga social media ay patuloy itong hinahanap ng mamamayang Pilipino kung nasaan na. Mula nang simulan ng China ang mga pangharas o pagbomba ng tubig sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, si Cayetano ay never nagsalita kaugnay sa mga agresibong hakbang ng China PLA Navy at Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang Senate Resolution number 256 na pinagtibay ay napapailalim sa mga pagbabago kasunod ng interpelasyon ni Senador Alan Peter Cayetano at isang manifestasyon mula kay Senator Marcoleta. Kinundi na naman ng Chinese Embassy ang resolusyon at tinawag itong anti-China resolution. Isa umano itong political stand para sa pansariling interes. Agad namang rumesbak si Senator Soto at sinabing tila gusto ata ni Xi Jinping na busalan ang Senado. Bastusan na niya ito at tila kulang ang alam nito sa diplomasya. Dagdag pa ni Soto, kung ang katapat ng respeto ay respeto rin. Sinabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan na dapat nang magkaroon ng seryosong dialogo ang China at Pilipinas para pag-usapan at pamahalaan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Kasabay nito, iginiit ni Jing na patuloy na lalabanan ng Chinese Embassy ang anyay mga maling kwento at misinformation at hindi mananahimik ang embahada sa pahayag na nasa tingin nila ay nakakasama sa China. Let's sit down. Let's talk. Let's find ways to manage differences. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on the what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Kung ang ambasador ng Pilipinas sa China ay parang Pepe, dito sa Pilipinas, ang ambasador ng China ay tila Siga. Sa kabila niyan, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi magpapaapekto ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga usapang politika at patuloy itong magpapatupad sa kanilang mandato na bantayan at pangalagaan ang teritoryo ng bansa. WPS is ours, a lot of messages, but the stand of the government is very clear. WPS is ours. We will not give up 1 square inch. The AFP will keep performing its mandate. And we have been performing it ever since. Likewise, kasama rin po dyan yung ating Presidential Decree 1596 that established the Municipality of Kalayaan. It is a local government unit. We have all the functioning parts of the national government at the local level. I mentioned earlier, kasama doon hindi lamang AFP, we have the different government agencies there to be able to look after the welfare ng ating mga kababayan sa Municipality of Kalayaan. Suportado din ng Armed Forces of the Philippines ang paanyaya ng Philippine Coast Guard na bumisita sina Senador Marcoleta, anak nitong si Mark Peloca at Senador Cayetano sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. AFP supports the initiative of the Philippine Coast Guard and other government agencies to invite senior government officials to see what is out there in the West Philippine Sea, either by air or by sea. Case-to-case basis, we invite government officials to visit the island. There's our programs also where in the media were invited to visit these particular areas where the different features what we have occupied. And you have observed firsthand how the areas that we have occupied in this said area. So it's not just about the media, there's a possibility if needed. But then again, we support the initiative of the Coast Guard. Thank you.